Hello guys! Welcome to Jill and Can. Today nga ay day 2 dito sa downtown Calgary. At full pack activities kami sa church ngayon ay magtutour pa rin kami. Mas maganda yung mga design dito eh. Wow! Hi guys! We are in Calgary Tower. Pero hindi kami aakyat. Doon lang kami sa baba. Kasi may bayan. So galing kami ng church at nag-snacks lang and then merong program sila doon. Umalis na kami. So, kanina registration, tapos welcome remarks, and then may snacks. So, after nung, since busog pa kami, hindi kami nag-lunch pa, punta kami doon ng Calgary Tower. Tignan natin guys, anong meron. Hi guys. So, meron kaming bisita dito. May bisita kami. Bisita eh. Bisita sa vlog. So, ito na nga yung Calgary Tower at nasa labas lang tayo guys. Pero ang ganda rin ng mga views dito. May mga building na talagang architecturally designed talaga. At masarap din maglakad dahil nagkataon na maganda ang weather na ito. At very accessible siya. Naglakad lang kami ng konti ay meron na namang isang tourist destination dito. Ito yung isa sa mga sikat na lugar dito guys. Jaume Plenas Head Sculpture or ang Wonderland. So dito guys, konting lakad na ginaya namin yung mga walking tours dito na nagbabayad ka ng ilang hundreds dito. So sinundan lang namin kung paano. Ito naman ay nasa Stephen Avenue Walk kami. Ito ay magandang destination din. Mahaba siya at magaganda yung mga may mga business establishments dito, may mga bars, restaurants, at mga shops, at minsan may mga nagpi-play din ng kung ano-ano. At ito pa, ang maganda guys. So, tingnan nyo naman ang pagkakadesign niyan. So, maganda lang mag-picture, pang Instagrammable ang mga locations dito sa Calgary. Ito naman guys, ang Peace Bridge. Ayan, so sikat din ito guys. At nag-drive pa kami papunta dito. So medyo pa balik na kami nito sa search for early dinner. At dahil meron din kami mga program na papanoorin at kasama din kami din doon sa program na yun guys. Ayan, so ayan, sana makapasyal din kayo dito. A few moments later. At ito na nga ang dahilan ng pagpunta namin dito sa Calgary, ang maka-attend at maka-participate sa taunang Mabuhay Conference ng aming simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na kung saan ang mga Pinoy na nasa Western Canada ay nagtitipon-tipon upang ipakita ang mga makulay at masayang kultura ng ating pagka-Pilipino. First time namin maka-join dito at nakakatuwa ang kaganapang ito. Maganda siya para sa mga kabataan na halos dito na sa Canada lumaki ay makita ang ganitong mga kaganapan. Kaya ayan, enjoy lang guys. Thank you sa mga organizers dahil napaka-successful ng event na ito. Hi! Welcome to my channel! You're recording! Oh yeah! So, ang aking channel ay Jill and Can. Oh, okay. Follower ako ng daddy nyo. Kilala ka niya. Si Blexy nga pala guys ay isang YouTuber, vlogger sa New Brunswick nung panahon na yon at ngayon ay nandito na sa Edmonton at masaya akong nalaman na member din siya ng simbahan namin. Kaya siya ay sinusundan namin dahil gusto ko makita yung buhay ng mga katulad namin na nasa same church. Hi guys! Welcome to Jill and Can. So ngayon guys ay nandito tayo muli sa ating kaharian dito sa Canada. Ang ating kalawakan, kalupaan. O diba, napakaliwanag, napakatindi ng sikat ng araw. Ayan, hindi ko makatingin. Ayun guys, so kamusta naman kayo guys? Diyan sa Philippines. At ito napakasikat ng araw. Iba yung kulay, diba? Ayan, so ganyan na mga effect ng mga lighting. Sa mga photography, may tinatawag na hard light. So, yun yung mga hard light, ganun. Kaya naglalagay ng mga diffuser para yung liwanag ay hindi masyadong sharp sa object or sa subject. Anyway guys, may nagtatanong pala sa akin. Friend ko naman siya.
kung taga saan ako, kung saan ako dito. So sabi ko, sa Alberta ako. Tapos sabi niya, kasi darating daw yung relative niya. So baka gusto niyang ipamit siguro, kaya natanong niya. And sabi ko naman, okay, sabi niya, sa Calgary daw yung pupunta yung friend or relative niya. So sabi ko, ay, sa Calgary ba? Kasi, kasi nasa Edmonton kami. Tapos ang sagot niya sa akin, ay, akala ko taga Alberta ka. So parang nalito siguro siya, guys, na ang Calgary ay part ng Alberta o ang Alberta part ng Calgary at yung Edmonton wala sa Alberta, wala sa Calgary. Ayun, guys. So it just goes to show na ang Calgary ay masikat kaysa sa Edmonton. Mas maraming nakakaalam na ang Calgary ay part ng Alberta. Pero yung Edmonton, minsan hindi nila alam na part pa rin ng Alberta yan. Although ang Edmonton nga ay capital city of Alberta. Yan. Pero yun nga dahil masikat ang Alberta or ang Calgary dito. Hindi lang sa Canada pero all over the world ay mas well known ang Calgary. So bakit nga ba ganun, guys? Daya naman. Okay, so anyway, kami rin naman, guys, nung pinag-aaralan namin kung saan kami pupunta, iba-ibang province yung tinignan namin, at nung nakarating kami ng Alberta, sa pagtitingin namin ay naisip din namin yung Calgary. Yan. But for some reasons, especially yung mga cost of housing, ay napili namin ang Edmonton dahil mas mura dito sa Edmonton. Pero, based dun sa mga na-research namin, ang Calgary talaga ay mas vibrant siya na city. Mas maganda siya, mas modern yung mga structures as kung ano yung napakita ko sa inyo from the previous vlog at dito sa bukod sa mga magagandang structures ng mga buildings, yung Calgary din kasi ang lapit niya sa Banff. At yung Banff napakasikat niya, guys, 'di ba? Siguro kung wala rin ako dito sa Canada, mas alam ko yung Banff kesa dun sa Jasper. Kasi yung Jasper, ito naman yung mas malapit sa Edmonton. Pero yung mga hallmark na card na naalala natin ay yung Banff, yung background na talagang napakaganda, at kaya nga mas sikat talaga yung Calgary compared sa Edmonton. Pero guys, sa Edmonton, ang maganda rin sa Edmonton ay napaka-rich ng kanilang culture at yung mga scenes dito, Ito yung mga Royal Alberta Museum, yung Churchill Square, ayan. Pero yun nga, siguro mas konti lang dito sa Edmonton compared sa Calgary. So sa Calgary, yung mga pinuntahan namin, yung Stephen Avenue Walk, yung Devonian Gardens, at marami pang iba, ay talagang tourist destination siya. So kung magtutour ka, para bang masulit kung pupunta ka sa isang lugar na marami ka nang mapupuntahan in 1 to 2 days. Whereas kung sa Edmonton, baka 1 day lang tapos mo na lahat mapuntahan dito. Ayan, so kaya marami din talagang gusto ng mga international students at mga immigrants na tina-target nila na pumunta sa Calgary. At isang-isa pa dito, guys, yung mga job opportunities na sinasabi nga na sa Edmonton, dito sa amin sa Edmonton, ay mas marami dito yung mga blue-collar jobs, yung mga nasa construction, yung mga helper, laborers, at mga cook, mga anything that deals with physical or work of hand. So, nandito sa Edmonton ang mga gantong trabaho, yung mga warehouse, mga equipment operators, drivers. So, yan yung mga marami dito sa Edmonton. Pero sabi dun sa nabasa ko, sa Calgary naman ay mga white-collared international corporate jobs naman. So, dahil nga marami mga businesses, so mga international yung mga offices doon. Whereas sa Edmonton, ang hinahandle kasi ng Edmonton, since ito nga yung government seat of Alberta, syempre yung buong Alberta ay parang more on government side, yung mga services na pang government. Kaya nga nandito sa Edmonton yung Alberta Health Services. So may mga bagay na
pag wala sa Calgary, especially yung mga government offices, ay nandito for sure sa Edmonton. Ayun guys. So, ayun din yung mga differences nila. Pero guys, alam nyo ba na dahil favorite ng mga immigrants puntahan ng Calgary, ay pakita ko sa inyo guys, ito yung job market ng Calgary ngayong 2024, especially itong June 2024 na report ng CER. Yan, so yung employment rate nila ay nasa 8.1 ang employment rate. Ibig sabihin guys, nag-i-indicate din ito ng excess supply of mga yung mga gustong mag-work sa Calgary. So dahil sa dami ng mga immigrants na dumating, especially the international students with their partners, ay talagang nagkaroon din ng influx of or oversupply ng mga workers sa Calgary. So I think hindi lang din naman nangyayari ito sa Calgary, even in Edmonton, even in Ontario, even in Vancouver, especially yung mga favorite spots ng mga immigrants puntahan ay talagang nagkaroon ng mga oversupply ngayon year. Yun guys. So, yun nga, kung tayo ay pupunta dito sa Canada, pag-isipan nating mabuti, especially ano ba yung mga background natin. At minsan nga, we cannot expect ano yung matatanggap nating job dito. So, we should be ready na tanggapin kung ano yung job na available para sa atin dito. Dahil nga, hindi din tayo ganun ka-sure dahil ang dami talaga nagkaroon ng oversupply ang mga nag-a-apply ng mga work dito sa Canada. Ayan guys. So kung tayo man ay nasa corporate sa Philippines or may business kayo, so pag-isipan nyo mabuti kung willing ba kayo na tanggapin yung any kind of job na pwede nyong pasukan dito. At marami naman tayong mga immigrants or mga Filipino na dumating dito na talagang makakapagsabi nga naman na minsan talaga nagdumaan sila sa pagiging dishwasher. At ito nga, sasabihin ko na ba guys? Ayan, so ang aking husband ngayon ay nasa construction, nasa landscaping siya. So, it is talagang first time talaga niyang na-experience yun guys na magtrabaho sa ganon. So, kung napanood niyo yung aming vlog noon na ang kanyang work ay nasa sales ng solar panels, but however, hindi rin niya kaya yung maging salesperson dito, yung kumakatok sa mga doors, ganyan. For some reasons, it's not his forte. So, nagkaroon naman ng opportunity from a referral na ayun, dito siya ipasok. At ayun nga, dahil physical work naman to, walang pag-iisipan, so katawan mo lang yung kailangan mo, ipuhunan mo yung katawan mo dito. Ayun guys, so ayun, so nandito siya sa work na to. Ayun guys, so we will talk more about that in the next few vlogs. So just comment down below ano yung mga naisip nyo dito sa buhay Canada, buhay sa Calgary ba o sa Edmonton. At kung meron pa kayo ibang province na sa tingin nyo ay mas better than Alberta, saan kaya ito guys? Ayun lang guys, and I hope that this video ay nakadagdag ng information sa inyo, and I know na ito yung current na nangyayari dito ngayon sa Canada. At maging ready lang tayo sa kung tayo ay papunta pa lang o nandito na. Yan, tanggapin natin dahil eto na, nandito na tayo at sugod tayo sa ating laban dito sa Canada. Yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! Bagong sapatos. Workload, comfort, times 5. Hi, working boy. Pati yan? Kasama? Oo, kailangan nakasalamin eh. Required. Dapat long sleeves yung suot mo.